Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin na isang makabuluhan na naman na topic ngayong araw po ng Friday. At unahin na nga natin etong binahagi po ni Raisa May Dizon na video sa kanyang Facebook account. So mostly yung mga video po na binabahagi ni Raisa May Dizon kumakain siya, minsan nagluluto po sila ng mami niya. So natuwa lang ako dito kay Raisa May kasi napansin ko na madalas siyang nagkakamay pag kumakain. Ganon din po yung mami niya and ganon din po yung kapatid niya na bunso, yung lalaki. Sobrang simple lang po ni Raisa May, no? Kahit na ang yaman-yaman na niya, parang napaka down to earth pa din ng batang ito. Nakakatuwa lang, dahil parang, alam niyo yun, parang hindi po siya artista kung kumilos. Parang mga katulad lang natin ng mga normal na tao. Ganyan po si Raisa May Dizon. Sobrang simple, tapos yung kanyang pamilya, ganon din po. So, pag ganyang down to earth, lalo po yung pinagpapala. Marunong siyang makisama, di ba? Nakikita naman natin kung gaano kabait si Raisa May Dizon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Samantalang pag-usapan naman natin, etong tungkol sa Pepsi Paloma movie. So, nadaanan ko lamang ito mga Kadabarkads sa post sa Facebook. So, isang netizen kasi ang nag-post doon tungkol sa diary nitong si Pepsi Paloma. So, ito palang diary na to ay hawak ni Daryl Yap, question mark. Tapos, sabi niya dito, sabi ng isang netizen, acknowledge ko lang po na si Direk Daryl Yap ay nag-message daw sa kanya at pinaalam niya na sa diary daw ni Miss Pepsi Paloma ay si Direk Celso ang pinakamabuting direktor na nakilala niya. So, ibig sabihin ba nito hawak ni Direk Daryl Yap yung diary nitong si Pepsi Paloma? Saan naman kaya nakuha ni Daryl Yap etong diary ni Pepsi Paloma? Sinong nagbigay po sa kanya? Yan po ang napakalaking tanong. Dahil marami po ang naniniwala na hindi mapapasa kamay ni DY ang naturang diary na yan. And sa diary din bang yun, mga Kadabarkads, nakasulat na walang kasalanan si Bossing Vic Sotto katulad ng sinabi ni Pepsi Paloma sa interview at nakapublish sa mga article? Kasi kung inyong natatandaan mga Kadabarkads, inamin daw po nitong si DY sa legal counsel po ni Bossing Vic Sotto na sa huli walang kasalanan itong si Bossing Vic Sotto. Samantalang itong si Daryl Yap mga Kadabarkads nanindigan po na hindi daw niya i-reveal ang totoong producer ng naturang pelikula niya na Pepsi Paloma. Sabi nga dito, Daryl Yap nanindigan na hindi nito i-reveal ang kanyang producer sa pelikulang Pepsi Paloma. Itinanggi naman niyang ang mga halusos ang nasa likod ng pelikula dahil bakit daw siya kukuha ng producer na Arden pala. Arden pala ha, parang merong pinapatamaan. Sabi niya, hindi ko pa ba ni-reveal ang producer ko? Sinabi ko na pinipilit nyo lang na halusos. Bakit ako kukuha ng producer na may R-case kung tungkol sa rapist ang film ko? Hindi patay ang sources ko, basahin mo at panoorin mga video, buhayin mo daw yung utak. Replyan ni Yap sa isang netizen. So grabe talaga siyang magsalita, no? Talagang nakikipagbardagulan siya sa mga nagko-comment sa kanyang mga posts. So totoo nga po yung sinabi ni Ma'am Amy Marcos na hindi po nagpapatalo si Direk Daryl Yap. Sabi niya pa nga, 'di ba, pinagsasabihan niya etong si Daryl Yap pero matigas ang ulo at siya pa rin daw ang inaaway. Samantalang dismayado naman po ang mga kaalyado at mga kakampi nitong si DY. Kasi ganito kasi yan mga Kadabarkads, 'di ba nag-anunsyo si DY na by February 5 mapapanood sa sinihan etong Pepsi Paloma movie. 'Di ba? Hindi po nila na-i-comply yung tatlong requirements na yon. Hindi pa po nila na-iisumite. Kaya ngayon pending yung kanilang pelikula. Yung pera ng producer ay natutulog ngayon, no? Ngayon, ito po ang sinabi ng isang netizen. Sabi niya, nasayang lang ang bihis ko kahapon at ang oras ko
Si Pepsi Paloma lang ang dahilan kaya ako pumunta sa sinihan kahapon para lang mapunood daw ang totoong kwento kay Vic Soto at kay Pepsi Paloma. So totoo nga po, no? Nagbasa ako sa comment section niya, totoong nagpunta daw siya talaga sa SM, sa sinihan para panoorin kasi ang pagkakalat daw nitong si DY ay February 5 mapapanood sa sinihan. Tapos iba daw pala yung nando doon sa sinihan. So hindi updated itong ilan sa mga taga-suporta ni DY. Kaya nagulantang siya sa natuklasan niya na hindi pala Pepsi Paloma ang showing sa slot ng February 5. At eto nga po ang aking mga nakakalap sa mundo ng social media mga Kadaberkads. Na etong Pepsi Paloma movie ay di umano ay naibenta na kasi meron silang nakita po sa mga link na parang nasa isang site na po ito, parang ready na mapanood. So, binenta na nga kaya nitong si DY yung kanyang pelikula na Pepsi movie kasi kailangan po nilang kumita eh. Kailangan pong maibalik yung perang ginastos po nila siguro. Nasa mga 50 million yan mga Kadaberkads. Kasama na po yung mga TF, cost ng production, doon sa 50 million na yon. So once na hindi po naibalik yung 50 million na yan sa producer, susmiyo, abunado pa yung producer niyan. Imbis na kumita, mukha pong malulugmok pa. Tapos ipagpalagay na matatalo pa siya, no, sa 19 counts ni Bossing Vic Soto. 35 million din yun. 'Di ba? So, grabe, abunado po talaga mga Kadaberkads at sana ay magsilbing aral po ito kay DY na kung gagawa siya ng pelikula, isipin niya po yung mga masasagasaan niya dito. Dapat merong konting respeto. 'Di ba? Hindi yung panay utak lang ang paiirali natin. Samahan natin ang puso at pakikisama para maayos yung ating ginagawa, 'di ba? Ayos yung takbo. Kasi kung ganyan na wala kang isasaalang-alang, masagasaan ang masagasaan, ganito talaga ang mangyayari. 'Di ba mga Kadaberkads? Nagkaroon ng kaso, tapos ngayon pending sa MTRCB kasi walang requirements na ma-comply kasi nga po may kasong kinakaharap. Kaya possible na pag nakuha nila yung tatlong requirements na yan, ma-ex naman yan sa MTRCB. So, ang ending mga Kadaberkads, abunado ang kanilang producer kung hindi nila ito mapapalabas sa lahat ng sinihan. So, baka ibenta na lamang ito sa labas ng bansa or baka naman may tumanggap na streaming platform dito sa ating bansa. Ano kayang streaming platforms yan? Kasi ang Netflix ay expose sa may mga kaso na pelikula like Pepsi Paloma. Ewan ko lang sa iba ha. Ewan ko lang sa iba. So, antabayan na natin ang next update tungkol dito kay Pepsi Paloma. Okay, na movie. So, hanggang dito na lamang ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.